Story time tayo mga kabashing. So bago ko ikwento sa inyo kung paano nga ba kami nagsimula sa pagpapagawa ng bahay, panoorin nyo muna yung mga dati kong video sa aming dream house journey. So, sasayaw muna tayo habang nagwawalis. So, eto na nga, i-share ko lamang sa inyo. Unang-una, dapat meron tayong budget. Kahit hindi sapat na budget, mga kabashing. Dahil sa pagpapagawa ng bahay ay hindi talaga sasapat ang budget. Lalong-lalo na kung meron kang sinusunod na gusto mong theme or design ng bahay. Kagaya na lamang nitong sa amin. So, simulan mo lang magpagawa o magpatayo ng bahay kahit kung magkano lang ang meron ka dyan. Dahil habang tumatagal, habang lumilipas ang panahon mga kabashing, nagmamahal ang mga materyales. At kapag meron ka nang nasisimulan, paunti-unti na lang yan mga kabashing. Ganon yung una naming ginawa. At para naman sa lupa na pagtatayuan nyo ng bahay ay dapat ay nasettle nyo na ito na sa inyo talaga. Dahil mahirap kapag nakapagpatayo ka na ng bahay pero walang patunay na nakapangalan ito sa inyo. So una din namin inasikaso ay ang titulo nitong lupa. Pero sa pagpapagawa ng titulo, yung process nito ay matagal din. Sa amin ay umabot na magdadalawang taon bago namin ito nakuha. Kumuha pala kami ng surveyor para siya na mismo yung nag-asikaso ng process ng titulo. At binayaran na lang namin yung surveyor. So habang naghihintay kami na ma-release yung titulo ng lupa, naghanap na rin kami ng architect at engineer para naman sa drawing ng bahay. Siya nga pala mga kabashing, bago ka magpatayo ng bahay sa inyong bayan ay kailangan meron kang building permit. So isa sa mga requirements ng building permit ay ang architectural drawing at yung titulo. Yung architectural drawing naman ay umabot lang ito na magtatatlong buwan ay saka ibinigay na sa amin ng architect at binayaran na din namin. Shout out sa aming architect na gumawa ng napakagandang design na gusto naming bahay. So kapag meron ka ng architectural drawing at meron ka na ring titulo mga kabashing, pwede mo na rin asikasuhin sa munisipyo yung iba pang mga requirements. At sa pag-aasikaso ng building permit mga kabashing, bago mo ito makuha ay meron ka din mga babayaran. So prepare lang talaga tayo lagi sa budget. At yung processing days naman ng building permit ay within 10 days lang ito ay nakuha na namin. So kapag meron ka ng building permit mga kabashing, pwedeng ka na magpatayo o magpagawa ng iyong bahay. So ayun na nga, yung first batch ng aming materialis sa bahay ay hindi namin alam kung saan ito aabot. Basta nagpasimula na kami noon. So far, umabot naman ito na nakatayo na o nakaporma na yung bahay. Siya nga pala mga kabashing, sa pagkuha naman ng mga labor ay depende sa inyo kung ikokontrata nyo ba ito or arawan. Pwede rin pakyawan. So sa case namin, dahil malayo kami dito sa aming pinapagawang bahay, ay simula noon hanggang ngayon ay palaging kontrata yung aming pinapagawa sa mga labor. Maging maingat din tayo mga kabashing sa pagpili ng ating mga labor dahil bibihira na lamang ang mga taong merong malasakit sa iyong pinapagawang bahay. So napakaswerte nyo kung meron kayong labor na merong malasakit sa inyong pinapagawang bahay. Gayun din, nagpapasalamat kami sa aming mga nakuhang labor na gumagawa dito sa aming pinapagawang bahay. So hanggang dito na lamang muna mga kabashing ang aking may share na experience regarding sa aming dream house journey. So nakakabutas man ng bulsa mga kabashing, pero kapag nandyan na at nasimula na, sobrang worth it.